Ang alamat ng kamatis. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan na napapaligiran ng mga bundok at ilog, ay may isang maliit na nayon na tinatawag na bunga. Sa nayong ito ay naninirahan ang mga masisipag na magsasaka na nag-aalaga ng mga halaman at mga puno. Isa sa mga pinakamagaling na magsasaka rito ay si Mang Pedro. Si Mang Pedro ay kilala sa kanyang galing sa pagtatanim. Lahat ng kanyang itanim ay mabilis lumago at nagbibigay ng masaganang ani. Ngunit kahit ganoon, mayroon siyang isang pangarap na hindi pa natutupad, ang makapagtanim ng isang prutas na hindi pa nakikita ng kanyang mga kababayan. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki. Mang Pedro, wika ng matanda, alam ko ang iyong pangarap. Ako'y may dala para sa iyo. Inabot ng matanda kay Mang Pedro ang isang maliit na buto na kulay pula. Anong buto ito? Tanong ni Mang Pedro, puno ng pagtataka. Ito ay isang mahiwagang buto, sagot ng matanda. Itanim mo ito, alagaan, at ikaw ay magtatagumpay. Dahil sa labis na kagustuhang makapagtanim ng kakaibang prutas, agad na itinanim ni Mang Pedro ang buto sa kanyang hardin. Araw-araw niya itong dinidiligan at inaalagaan. Hindi nagtagal, isang maliit na halaman ang sumibol mula sa lupa. Habang lumalaki ang halaman, napansin ni Mang Pedro na kakaiba ito kumpara sa ibang halaman sa kanyang hardin. Ang mga dahon nito ay mas makintab at ang mga sanga ay mas matibay. Buwan ang lumipas at nagsimula itong mamunga. Ang bunga nito ay maliit, bilog at kulay pula. Nagulat si Mang Pedro sa bilis ng paglaki ng bunga. Natuwa siya at agad itong ipinakita sa kanyang mga kapitbahay. Tingnan ninyo ang aking bunga, masayang sabi niya. Lahat ng nakakita ay namangha. Ano ang tawag dyan, Mang Pedro? Tanong ng isa sa kanila. Kamatis, sagot ni Mang Pedro dahil sa makatas nitong laman. Lahat ay nasabik na tikman ang kamatis na ito. Nang sila'y makatikim, nagulat sila sa tamis at asim ng prutas. Hindi pa sila nakakatikim ng ganitong klaseng prutas kailanman. Ang balita tungkol sa kamatis ni Mang Pedro ay mabilis na kumalat sa buong nayon. Maraming tao ang dumayo upang makita at tikman ang kamatis. Lahat ay humahanga sa kakaibang lasa at ganda ng bunga. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa tagumpay ni Mang Pedro. Si Mang Isko, na isa ring magsasaka sa nayon, ay nakaramdam ng inggit. Siya ang dating pinakamagaling na magsasaka sa bunga bago dumating si Mang Pedro. Isang gabi, nagplano si Mang Isko na nakawin ang ilang kamatis mula sa hardin ni Mang Pedro. Nagpunta siya sa hardin habang mahimbing na natutulog si Mang Pedro. Ngunit sa kanyang pagtatangkang kumuha ng kamatis, isang mahiwagang liwanag ang lumitaw at pinalibutan si Mang Isko. Anong ginagawa mo rito? Isang boses ang umalingaw-ngaw. Lumitaw ang matandang lalaki na nagbigay ng buto kay Mang Pedro. Ikaw ay walang karapatang nakawin ang pinaghirapan ng iba. Takot na takot si Mang Isko at agad na nagsisi sa kanyang ginawa. Patawarin mo po ako, pagsusumamo niya. Ako'y nainggit lamang. Naway magsilbing aral ito sa iyo, sagot ng matanda. Hindi dapat tayo naiinggit sa tagumpay ng iba. Sa halip, matuto tayo mula sa kanila. Matapos iyon, nawala ang matanda at si Mang Isko ay umuwi ng puno ng pagsisisi. Pagkatapos ng insidente, bumalik si Mang Isko kay Mang Pedro at humingi ng tawad. Mang Pedro, patawarin mo ako sa aking masamang balak, sabi ni Mang Isko. Nadala lamang ako ng inggit. Tinanggap ni Mang Pedro ang paghingi ng tawad ni Mang Isko. Wala kang dapat ikabahala, Mang Isko. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay natuto tayo mula rito. Mula noon, si Mang Isko ay naging mas mabuting tao at tinulungan pa si Mang Pedro sa kanyang pagtatanim. Naging magkaibigan sila at nagpatuloy sa kanilang pagsasaka ng magkasama. Dahil sa pagtutulungan ng dalawang magsasaka, ang buong nayon ng bunga ay lalong yumaman at nagkaroon ng maraming ani. Ang kamatis na una nilang tinanim ay naging simbolo ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa kanilang komunidad. Ang mga tao mula sa ibang bayan ay dumayo upang makita at matuto mula sa magkaibigan. Natutunan nilang mas mahalaga ang pagkakaisa kaysa kompetisyon. At sa bawat kamatis na kanilang inaani,
lagi nilang naalala ang mahalagang aral na natutunan nila. Lumipas ang maraming taon, at ang alamat ng kamatis ni Mang Pedro ay patuloy na ikinukwento mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang kanilang bayan ay naging tanyag dahil sa masasarap na kamatis, ngunit higit sa lahat, dahil sa kwento ng pagkakaibigan at pag-asa. Ang mga kamatis na itinanim ni Mang Pedro ay naging bahagi na ng kanilang kultura at tradisyon. Tuwing anihan, ipinagdiriwang nila ang Pista ng Kamatis, kung saan sila ay nagsasalo-salo at nag-aalay ng kanilang pasasalamat. Ang mga bata ay lumaki na alam ang kwento ng kamatis at ang mga aral na kasama nito. Natutunan nila ang kahalagahan ng pagtutulungan, pagiging mapagbigay, at ang pagsusumikap upang maabot ang kanilang mga pangarap. At sa bawat bagong buto ng kamatis na kanilang itinatanim, lagi nilang inaalala ang alamat ng kamatis, isang kwentong hindi lamang tungkol sa isang prutas, kundi tungkol din sa mga pusong nagkakaisa para sa kabutihan ng lahat.